So questioning allows you to obtain clarification, confirmation, or supplementation when needed. For example, response. What would you do if? Ganyan. Question are effective ways to determine whether a candidate is able to deal effectively with contentiousness. So, kailangan talaga, yun yung sinasabi ko nina, kailangan talaga yung question kasi paano kung ang isang candidate hindi siya dumaan sa questioning, sinabak agad siya sa qualification na nakuha niya. For example, yung qualification na kinuha niya is cooking. So, kung hindi siya dinaan sa questioning as nilagay agad siya sa pagluluto, ano ang mangyayari sa kanya? Pwede magkaroon ng disgrasya kasi hindi niya siya tinanong kung ano yung skills na alam niya. Parang, for example, wala siyang alam sa pagbe-bake. Pero ang ginawa niyo is, dahil walang questioning, nalagay siya sa pagbe-bake, ang nangyari sa baking is, nasira yung pagbe-bake kasi nga hindi niyo alam um, kung saan ba siya marunong kasi walang questioning na nangyari, walang interview sa mga candidate or sa pagsisimula pa lang sa trabaho, kailangan ang questioning at interview kasi dyan nakikita ay dyan nalalaman kung ano yung skills ng isang candidate. Kailangan din malaman para at least yung papasukan mong company is malaman kung saan ka ilalagay, kung saan yung nararapat yung skills na alam mo. For example, sa mga mall is nalaman nila na may alam ka na pala sa pagiging cashier since kulang yung cashier nila, doon ka ilalagay. Hindi naman pwede na may alam ka sa pagiging cashier tapos nilagay ka sa isang bagger, di ba? Panlalaki yon. Since babae ka and ang alam mo lang is cashier, so ilalagay ka sa cashier. Since kapag alam mo naman is pagbabagger lang, wala kang alam sa pagka-cashier, pagko-computer, doon ka nila ilalagay sa pagiging bagger. Yun po ang importante kapag nagtatrabaho, yung questioning and then interviews bago isabak sa work. Next is questioning is appropriate for times when observation cannot be used, verifying observation, underpinning knowledge, and dimension of competency. The next is third-party report. Third-party evidence is evidence gathered from workplace, supervisor, peers, and others to support an assessment decision. An assessor cannot always observe a candidate over a period of time, and some competencies are difficult to assess by observation alone. Therefore, gathering third-party evidence can be an essential part of the assessment process. So, ang sinasabi po dito is hindi naman lagi na yung assessors is nakabantay sa candidate. May mga staff or facilities na pwedeng mag-swap sa isang assessors. For example, noong nag-OJT sa before, hindi lang yung pinaka-assessors yung nag-guide sa atin, pati na rin yung mga staff and facilitators kasi sila nakakaalam din ng mga work area and then ituturo din nila yun sa atin. Hindi pwedeng isang tao lang yung pinaka-assessors lang yung mag-guide sa atin. Of course, andyan din yung staff and facilities, mga facilitator. Sila yung tutulong sa assessors para mag-guide tayo at maturuan ng tama. Next is portfolio. A portfolio is a collection of materials prepared by a candidate to demonstrate their knowledge, skills, and understanding. Ang portfolio naman, ito naman ay ginagawa kapag tapos na yung qualification. Nilalagay dito yung mga evidence, for example, picture ng kanilang ginawa, and then yung mga requirements na kanilang mga kanilang ginawa or
mga requirements na kanilang inasikaso para doon sa qualification. Ang portfolio is nandyan na nakapaloob na dyan yung mga requirements, evidence like picture, yung skills, magbibigay sila ng feedback sa sarili nila, and then kung ano yung natutunan nila doon sa qualification na yun yung mga nakapaloob sa portfolio. Ito naman yung portfolio record sheet. Ito yung the evidence shows that nalagay mo naman dito yung mga natutunan mo, and then sa portfolio record andito din yung attendance mo, if pumasok ka ng maaga, umuwi ka ng sa tamang oras, kung anong oras yung out mo, yun yung mga kasama dito sa portfolio record. And then kailangan din talaga nandyan yung name nyo, yung assessor's name, kung sino yung assessors na nag-guide sa inyo, and then yung competency standard and unit of competency. And then after that, pag natapos nyo na yung pagsulat ng portfolio record sheet nyo, ipapacheck nyo na yun sa assessors nyo. And then mag-check din kayo kung kayo talaga yung gumawa. Next is portfolio evaluation form. Yan. Ito yung example ng portfolio evaluation form. The contents of the portfolio provided satisfactory evidence that the candidate, if the candidate is competent, authentic, sufficient, current, and valid. That's for my today, guys. I hope na may natutunan kayo sa aking report. Thank you so much, guys.